Kumusta mga kasaliksik? Sa mundong puno ng lihim at kasaysayang natabunan ng panahon, marami pa rin ang hindi natin batid. Mga bagay na kayang baguhin ang ating pananaw sa pinagmulan ng sangkatauhan at teknolohiya. Kaya mula sa sinaunang alfabetong inukit sa bato na siyang naging ugat ng pagsusulat sa buong mundo, hanggang sa misteryosong submarine ni Churchill na lumubog at muling natuklasan matapos ang mahigit 70 taon, ay pag-uusapan natin ang 10 kabigha-bighaning tuklas na nagpayanig sa kasaysayan. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Ang sinaunang alfabetong nagbago sa mundo. Sino ang mag-aakala na ang simpleng ukit sa bato sa gitna ng disyerto ng Sinai ay magiging mitsa ng revolusyon sa pakikipagkomunikasyon ng sangkatauhan? Sa tinaguriang Birth of the Alphabet, natuklasan ang isang sinaunang sistema ng pagsusulat na tinatawag na Proto-Sinaitic script. Isang uri ng alfabetong ginamit ng mga manggagawang Semitic upang mag-iwan ng bakas ng kanilang pag-iral. Hindi ito gaya ng mga komplikadong simbolo ng mga taga-Egypt o Mesopotamia. Simple, makatotohanan, at higit sa lahat, accessible sa karaniwang tao. Dito nagsimula ang kasaysayan ng pagsusulat na hindi lamang para sa mga hari at pari, kundi para sa lahat ng nagnanais magtala ng kanilang kwento. Ang epekto ng diskubring ito ay parang pagsabog sa katahimikan ng kasaysayan. Nag-ugat ito sa Phoenician, Greek, Latin at hanggang sa mga alpabetong gamit natin ngayon. Isipin mo, ang mga titik na binabasa mo ngayon ay may pinagmulan mula sa ukit ng mga minero sa bato mahigit 3,800 years ago. Hindi ito basta kasaysayan. Ito ay patunay na ang kaalaman ay pwedeng magsimula sa pinakamababang bahagi ng lipunan at sa kalaunan magdudulot ng pagbabago sa buong mundo. Number 9. Ang lihim ng sinaunang gladiator. Pag binanggit ang salitang gladiator, kadalasang pumapasok sa isip natin ay sigawan sa loob ng Colosseum at banggaan ng espada sa gitna ng arena. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may natagpuan sa Italia na isang 2,000-year-old na libingan at ito ang nagbunyag ng isang hindi inaasahang kwento ng isang mandirigma? Hindi ito basta hutay lang. Ito ay sagradong espasyo para sa isang taong tila itinuring na higit pa sa isang alagad ng karahasan. May mga gamit sa libingan na nagpapahiwatig ng respeto at pagkilala. Isang indikasyon na ang taong ito ay marahil iginagalang, minahal, o kinilala bilang higit pa sa kanyang sandata. Sa gitna ng mga labi ng digmaan at kasaysayan, sumisilip ang imahe ng isang gladiator na hindi lang lumaban, kundi nagtagumpay na makilala bilang tao. Ang kanyang libingan ay nagsilbing tulay upang maintindihan natin ang mas malalim na dimensyon ng buhay ng mga mandirigmang noon. Hindi lang puro laban, kundi may kwento rin ng pag-asa, sakripisyo at pagkatao. Ang simpleng libingan ito ay tila sumisigaw ng isang paalala. Ang mga tunay na bayani ay hindi lang nakikita sa tagumpay sa laban, kundi sa lalim ng bakas na iniwan nila sa kasaysayan. Number 8. Ang panga ng sinaunang tao. Hindi lang basta panga ang nahukay sa pagitan ng Taiwan at Tibetan Plateau. Ito ang panga na nagpayanig sa mundo ng siyensya. Ang fossil na ito ay mula sa Denisovan, isang misteryosong sangay ng sinaunang tao na halos walang nakakaalam noon. Dati-rati, kilala lang ang mga Denisovan sa kakaunting buto na natagpuan sa isang kuweba sa Siberia. Pero nang matagpuan ang jawbone na ito sa taas na halos 10,000 feet sa Tibetan Plateau, bumaliktad ang buong aklat ng ebolusyon. Ibig sabihin, ang mga sinaunang taong ito ay kayang mamuhay sa matataas, malamig, at kulang sa oxygen na lugar. Isang bagay na hindi pa natin alam noon. Pero hindi lang lokasyon ang mahalaga. Sa pamamagitan ng advanced na protein analysis, napatunayan na Denisovan nga ito. At ito ang unang matibay na ebidensya na ang mga lahi nila ay nakarating sa Southeast Asia. Isipin mo, isang buto lang pero napakaraming tanong ang nabuksan.
gaano kalawak ang nasakop nila? May lahi ba tayong galing sa kanila? Isa itong paalala na sa bawat kapirasong buto, may kwentong kayang gulantangin ang buong mundo ng agham. Number 7. Ang lihim ng Romanong karangyaan sa ilalim ng Germany. Sa ilalim ng tila ordinaryong mga bukirin sa Germany, may nakatago palang isang napaka-engrandeng Roman villa, parang bahay-mansyon sa gitna ng katahimikan. Pero hindi ito basta lumang bahay. Ang villa ay may underfloor heating system o tinatawag na hypocaust na kayang magpainit ng sahig noong panahon pa lang ng Imperyo Romano. Sa madaling salita, habang ang iba ay giniginaw sa taglamig, ang may-ari ng bahay na ito ay komportable nang nagpapainit ng paa 2,000 years ago. Pero hindi lang ito tungkol sa luho. Ipinapakita ng lugar na ito kung gaano kalawak ang impluwensya ng kulturang Romano. Ang disenyo ng bahay, mosaic na sahig, at maayos na pagkakahati ng mga silid ay patunay na ang kulturang ito ay hindi lang nanatili sa Roma, kundi umabot hanggang sa puso ng Europa. Isang sulyap ito sa buhay ng isang tao na posibleng mataas ang ranggo o opisyal ng imperyo. At isa rin itong paalala kung paano umangkop at kumalat ang Romanong sibilisasyon sa iba't ibang dako ng mundo. Number 6. Mga butong kasangkapan na nagpabago sa timeline ng tao. Akala ng mundo, mga bato lamang ang gamit ng sinaunang tao bilang kasangkapan. Pero nang matagpuan sa Tanzania ang isang set ng bone tools, nag-iba ang ihip ng hangin sa mundo ng arkeolohiya. Ang mga butong ito ay hindi simpleng gamit lang sa kalikasan. Ang mga ito ay sinadyang hinubog, pinakinis, at ginamit ng mga sinaunang tao. Ibig sabihin, mayroong early hominins na nag-iisip na pala ng solusyon sa problema gamit ang ibang materyales. Matagal bago natin inaasahan na kaya nilang gawin ito. May mga kasangkapang ginamit sa paghuhukay, maaaring para makuha ang mga ugat o tubig sa tigang na lugar. At ang iba naman ay maaaring gamit sa pagpoproseso ng pagkain. Sa madaling sabi, hindi lang sila basta nabubuhay. Sila ay nag-iisip, nagpaplano at umaangkop. Ang mga simpleng buto ay naging patunay na ang pagkamalikhain at katalinuhan ng tao ay nagsimula pa pala noong mga panahong inaakalang likas lang tayong primal. Lahat ng ito ay nagpapakita na ang kasaysayan ng ating katalinuhan ay kailangang muling isulat. Number 5. Sinaunang teknolohiya na nauna pa sa panahon. Noong 1901, isang grupo ng mamadiver ang nakahanap ng tila kalawangin at sirang piraso ng metal sa baybayin ng Greece. Akala nila'y basura ng kasaysayan, pero nang mapag-aralan ito, napagtanto nilang ito pala ang tinatawag ngayong Antikythera mechanism, ang pinakaunang analog computer sa mundo. Kaya nitong subaybayan ang paggalaw ng araw, buwan, at eklipse at may over 30 hand-cut gears na nagtutulungan sa loob ng isang kahon upang muling likhain ang galaw ng kalawakan. Hindi lang ito simpleng imbensyon. Isa itong obra ng sinaunang katalinuhan. Parang flex na mga Griego noon na nagsasabing, "Tingnan nyo kung gaano kami katalino." Ang ganitong uri ng teknolohiya ay hindi na sana muling lilitaw pa hanggat sa mahigit 1,000 years pagkatapos. Isa itong testamento na maraming kaalaman ang maaaring nawala sa panahon. At kung hindi pa natuklasan ang mekanismong ito, baka hindi natin malalaman na ang mga sinaunang tao ay may kakayahang umisip ng napakakomplikado, siyentipikong paraan ng pag-unawa sa mundo. Number 4. Kuta ng mga sinaunang mga ngaso. Sa gitna ng napakalamig at masukal na kagubatan ng Siberia, isang nakakabiglang tuklas ang bumaliktad sa ating kaalaman tungkol sa sinaunang tao. Ang Fortress of the First, isang kuta na may malalalim na kanal, matibay na pader, at planadong estruktura, ay hindi itinayo ng mga magsasaka o imperyo, kundi ng hunter-gatherers mahigit 8,000 years ago. Oo, tama ang narinig mo. Ang mga inaakalang palipat-lipat lang at simpleng naninirahan sa kuweba
ay nakapagtayo pala ng mga matitibay na estruktura para sa depensa. Ang tuklas na ito ay hindi lamang arkeolohikal na hiyas. Ito ay isang makapangyarihang deklarasyon. Ang mga sinaunang tao ay hindi lang basta namumuhay para mabuhay. Sila ay marunong magplano, magtanggol ng teritoryo at bumuo ng mga komplikadong lipunan. Ang imaheng palaging ibinibigay sa atin ng mga aklat na primitive at walang sistema ang sinaunang tao ay pinabagsak ng kotang ito. Maaga pa lang sa kasaysayan, may namumuno na, may estratehiya at may pagkakaisa. Ang mga nomad pala noon ay mga strategist na rin at ngayon lang natin sila muling naririnig. Number 3. Ang lihim na mundo ng Mayanong Kalakalan. 1,000 taong gulang na bangka, buong-buo at nakalubog sa banal na cenote sa Yucatan. Iyan ang natuklasan ng mga arkeologong ginulat ang buong mundo. Ang Mayakano ay unang ebidensya ng ganitong uri ng watercraft mula sa sinaunang sibilisasyon ng Maya. Inukit mula sa iisang punong kahoy at natagpuan sa lugar na itinuturing nilang sagrado. Ang bangkang ito ay posibleng ginamit sa mga ritual o transportasyon ng mga mahalagang bagay at tao. Para itong time capsule na sumilip mula sa ilalim ng lupa upang magkwento ng nakalipas. Bago ang tuklas na ito, puro mga mural at ukit lang ang pinagbabatayan ng mga iskolar tungkol sa paglalayag ng mga Maya. Pero ngayon, heto na, hawak-hawak na nila ang mismong bangka. Patunay ito na ang mga Maya ay hindi lang bihasa sa astronomya at arkitektura, kundi mahusay din sa teknolohiya sa tubig. Sa gitna ng kalikasan, lumulutang ang husay nila sa paggalugad at kalakalan. Parang binuksan ng bangkang ito ang isang bagong kabanata ng kasaysayan. Isa kung saan ang mga ilog at lawa ay nagsilbing ugat ng koneksyon at kabuhayan ng buong kabihasnan. Number 2. Ang unang aklat sa daigdig. Bago pa dumating ang mga printing press, Kindle o mga e-book, may isang payak ngunit makapangyarihang imbensyon na nagtakda ng landas para sa karunungan ng mundo, ang El Hibe Codex. Ito ay isang sinaunang aklat na gawa sa papyrus na natagpuan sa Egypt at itinuring na isa sa pinakamatandang libro sa buong mundo. Hindi tulad ng mga scroll na kinakaladkad ng pahaba, ang codex ay gawa sa mga pahinang tinupi at pinagtahi. Ang prototype ng libro na hawak mo ngayon, simple ngunit revolusyonaryo. Ngunit higit pa sa anyo, ang laman ng codex ay may dalang yaman ng pananampalataya at karunungan. Taglay nito ang early Christian writings noong panahong nag-uugat pa lamang ang relihiyong Kristyanismo. Sa bawat pahina ay mababakas ang pananampalatayang naglalakbay mula sa puso ng disyerto patungo sa isip ng sangkatauhan. Isa itong paalala na bago pa man ang high-speed internet, ang mga ideya ay isinusulat na, pinapasa-pasa at pinaglalaban sa pamamagitan ng tinta, papel at pananalig. Number 1. Ang nawalang submarine ni Churchill. Matapos ang mahigit 70 taon ng pananahimik sa kailaliman ng dagat sa Sardinia, natagpuan ng isang piraso ng kasaysayan na matagal nang pinaghahanap, ang HMS P311, ang isang British T-class submarine na personal na pinili ni Winston Churchill para sa isang delikadong misyon noong World War II. Ang misyon, maghatid ng manned torpedoes upang sirain ang Italian fleet. Ngunit matapos ang radio silence, tuluyang nawala ang submarine hanggang sa isang ekspedisyon noong 2017. Kung kailan natagpuan ito, buo pa at parang naghihintay lang na madiskubre. Hindi lang ito isang bangkay ng barko, ito ay kabaong ng mga bayani. Sa loob nito, marahil ay naroroon pa ang katahimikan ng huling sandali ng mga sakay nito. At sa kabila ng teknolohiyang dala nito, ang totoong laman ng submarine ay ang tapang, sakripisyo at determinasyon ng mga taong sumakay dito. Ang pagtuklas sa HMS P311 ay hindi lang tungkol sa kasaysayan ng digmaan. Ito ay kwento ng katapangan,
ng mga plano ng isang lider at ng katahimikan sa ilalim ng dagat na ngayon lang muling narinig.